Simula pala nung binalik ko na yung computer shop, ngayon pa lang ulit ako makakapag-coins out. Sobrang bigat na nga niya. At grabe, punong-puno na ako ng pagmamahal sa'yo. Chot! Napuno na nga yung mga coin slot mga guys. Kaya ngayong araw nga, samahan niyo muna ulit ako magbilang. Kasi sobrang daming barya neto. Kakatapos nga lang ng mga naglalaro ngayon, kaya wala na rin tao. Ay meron pa pala kasi tao pala ako. Chot! Ngayong araw din pala, bubukas na ako ng mga piso net. Yung bang hinuhulugan ng mga naglalaro. Kasi di ko na din alam kung saan nakuhahanap ng mga barya. Ay yung mga naglalaro, madalas magpapalit. Kaya yung mga barya ni mama sa tindahan naubos na. Kaya sabi niya sa akin, magbukas na daw ako. Kasi malapit na din daw dumating yung bill ng kuryente. Kaya bago nga ako magbukas mga guys, lilinisin ko na muna yung sa loob ng comshop. Ngayon lagi nyo nga sinasabi sa comment, dapat yung mga naglalaro magtanggal ng tsinelas para hindi makalat. Nung first day mga guys, pinagawa ko yun. Kaso nung kinahapunan, ang dami nagsusumbong sa akin na nawawala daw yung mga tsinelas nila. Kung wala yung kapares, yung dalawa mismo yung nawawala. Kaya yung mga sumunod na araw, pinayagan ko na yung may tsinelas. Kasi baka mapasma yung mga paa nila. Di naman din ganun kahirap linisin talaga yung shop mga guys. At sa totoo lang din, na-enjoy ko pa nga yung paglilinis dito. Pero alam ko itong pag-enjoy nga na to, sa una lang din talaga masaya. Pero gaya nga ng lagi ko sinasabi sa inyo, na kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo, hindi ka naman din talaga ganun kapagod. Lalo na ngayon, halos kakagising ko lang. At buong araw, heto lang din yung ginawa ko. Pero sa dami nga na pumupunta dito sa shop, araw-araw na din dapat siyang nililinis. Kasi dating yung com shop, maabot din yata ng 1 month yun bago ko palinisin. At dito nga sa vlog na to mga guys, dito na din talaga natin malalaman kung kumikita ba yung computer shop. Kasi may nabasa din ako na nag-comment na sa mga nilagay nga nating PC at sa in-invest natin dito sa computer shop, na baka wala na daw tayong kitain. Nung una, hindi na importante sa akin yung kita. Yung gusto ko lang din kasi talaga ay yung makita na kita. Kaya kinuha ko na nga tong balde na panlaban ni mama at etong mga susi para magkaalamanan kung marami na ba yung laman na nasa loob. At kada susi nga na nandito mga guys, mayroon na ding number. Kaya kapag nagbubukas ako, di na din ako nahihirapan kung ano ba yung tabang susi. At etong mga single na piso net nga, ito na din muna yung inuna kong buksan. Ang dami na. Ay, grabe guys. Isang PC pa lang to tapos single lang. Ang dami na nga laman ng PC number 1. Kaya dito naman tayo sa number 2 na piso net. At grabe, ang dami na pala talaga ng ipon na bare dito sa loob. Parang kailan lang din talaga dumating itong mga computers. Pero ngayon, nagka-coins out na naman ulit tayo. Sinunod ko na nga itong double na piso net. Sobra din talaga ako nagtagal dito. Kaya itong isang piso net nga na to mga guys, 2 computers yung kaya niyang pagganahin. Kaya panigurado, sobrang dami na ng barya dito. Grabe mga guys, di ko talaga expect na mapupuno to ng ganito kabilis. Kaya pala naubos lahat ng mga barya ni mama. Andito na lahat sa piso net. Pero kahit piso net nga to mga guys, mas upgraded na siya ngayon. Kasi hindi lang din talaga piso, luma o bago. Pati din yung 20 pesos coin, pwede na rin siyang ihulog dito. Basta wag mo lang ihulog dito yung mga peking barya. Pero yung iba pa naman dito mga guys, halos kalahati pa lang din naman. Pero pwede na, kasi sobrang dami na rin neto. Napuno na nga itong isang palanggana. Kaya samahan niyo muna akong bilangin to. Pero bago tayo magbilang, eto sa'yo na itong 5 piso. Para habang nanonood ka dyan, bili ka muna ng candy. Nagpatulong na din pala ako sa mga kasama ko dito. Kasi kung kami lang ni ate magbibilang dito, panigurado yung likod ko matatanggal na. At ilang araw lang din, baka maging manananggal na din kami. Chot! Kahit kasi nakikita nyo lang ng isang palanggana yan, pero yung pagbibilang namin dyan, umaabot talaga ng oras. Katulad nga nito, halos nasa 20 minutes na yata kami nagbibilang. Pero ganito pa lang din yung nabibilang namin. Pero baka sa susunod nga na araw, bibili na din ako ng machine yung ba nagbibilang ng barya. Para kahit papaano, mabawasan din yung trabaho namin dito. Matagal ko nang gustong bilhin yun. Kaso inuuna ko lang yung luho ko. Chot! Nakakangalay talaga magbilang ng barya. Pero sabi ko sa mga kasama ko, magambagan na tayo para makabili na tayo ng pagbibilang ng barya. Chot! Warm up muna pala ako dito kasi oras na din na nagbibilang kami. At halos nakakalahati pa lang namin tong palanggana. Pero bumalik na ulit ako sa pagbibilang kasi sa mga oras nga na yan, medyo inaantok na din talaga kami. Kaya kailangan matapos din namin ngayong gabi tong pagbibilang. Inabot din pala kami ng 1.5 oras bago na yung mapagtumpok-tumpok tong mga barya. At eto nga, kulay itim na tong kamay ko mga guys, na para rin ako naglakbay na yung gamit kong paglalakad yung kamay.
Oh, may hula na ba kayo dyan mga guys kung magkano to? At yung makakahula nga sa inyo, bibigyan ko ng isang tumpok na barya para meron kang pambiling midnight snack dyan habang nanonood ng vlog. Chot! Eto nga lang din talaga yung pagod kapag meron kang computer shop o yung piso net. Pero ayos na yung pagod. Basta kung pera naman din yung binibilang. O sa mga nangangailangan ng barya dyan, pwede na siguro kayo magpapalit sa akin. Medyo marami naman yung na-coins out natin ngayong buwan. Kaya baka bukas, pwede na siguro tayong bumili ng isa pang computer. Ay, pangbayad mo na pala to ng kuryente. Ayun lang. Bye-bye! Maaga nga akong ginising ng ate ko kasi magluluto na daw ako. Nakapamalengke na din daw siya kanina kaya lulutuin ko na lang. Sabi ko naman sa kanya, wait lang ha, magti-tiktok muna ako saglit. Di ko pa nga alam dito kung nananaginip pa ako. Basta ang alam ko lang dyan, may sumigaw na magtataho. Paborito ko din kasi yung taho. Kaya kapag may sumigaw na magtataho dito, matik yan, lalabas ako. Kaso paglabas ko nga lang, wala na yung nagtitinda ng taho. Namiss din daw pala ako ng mga batang yan. Sabi nga nila, bakit ngayon lang daw ako umuwi? Dumating na din pala si kuya magtataho. Natanong ko nga yung mga bata dyan kung nakapagtaho na din sila. Tapos na daw sila. Kanina pa daw umaga, late lang daw ako nagising. Kumuha na din pala ako ng mga pangsangkap dito sa tindahan. Ako na muna pala ulit magluluto dito sa bahay kasi umalis si na mama. Tapos yung ate ko, di rin naman marunong magluto. Pero marunong siyang kumain. Charot! Inubos ko na din pala tong nabili kong taho kay kuya. Para masarap ang luto natin for today's video, kailangan natin magtaho. Charot! Pero eto, legit talaga to. Kami mga Kapampangan, masasarap kami magluto. Kaya mahalin mo ako, araw-araw kitang pagluluto ng masasarap na ulam. Uy! Hindi charot. Pagkatapos ko nga mahiwa tong mga patatas, sinabay ko na din tong sibuyas na magpapaiyak sa akin. Grabe mo naman ako payakin, sibuyas. Pero sige, direct, kaya ko na pong umiyak. Ready na po ako. Action! Charot! Pero legit mga guys, sobrang hamti niya talaga sa mata. At ang pangit ko pang umiyak dito. Kaya hindi ko na talaga uulitin tong pag-iyak. Sinabay ko na din palang hiwain tong bawang at saka tong sili. Hindi sila masyadong mahilig sa manghang, kaya 3 sili lang tong lalagay ko. Kung ako nga lang kakain dito, kahit 100 sili ilalagay ko. Charot! Sinabay ko na din palang balatan tong kawots. Tsaka yung bell pepper. Bali, ito na yung pinakahuli ko nahihiwain. Tapos sinanggal ko lang din yung buto sa loob para hindi siya masyadong manghang. Pagkatapos ko nga manghiwa, inugasan ko na din tong patatas. Tsaka yung mga iba ko pang nahiwa. Drumstick pala yung nabili ni ate sa palengke. Yan na lang daw kasi yung available na tinitinda nila. Diretang manok pa rin lulutuin ko muna ngayon. Nagsawa na daw kasi sila sa lagi ko niluluto na adobo. Inuna ko muna palang prituhin tong patatas tsaka carrots. Medyo matigas kasi yung mga yan, kaya kailangan nilang lumambot muna. Parang gusto ko pa nga kainin tong patatas, bigla ako nag-crave ng french fries. Eto naman mga kawots, nagmukha tuloy silang kwek-kwek. Pagkatapos ko nga maprito tong dalawa, binawasan ko na tong mantika. Kasi igigisa ko na tong sibuyas at saka bawang. Kailangan medyo luto na yung bawang bago mo ilagay yung sibuyas. Sinabay ko na din pala yung paglagay ng manok. Kasi yun muna yung palalambutin natin bago natin ilagay yung ibang sangkap. Ilagay na din pala ako ng suka. Tsaka ikaw, ay toyo. Tsaka syempre yung pamintang duwag-duwag. Konti na lang pala tong natira sa pamintang duwag-duwag kaya nilagay ko na lang lahat. Pinalambot ko lang siya dito ng ilang minutes tapos naglagay na din ako ng kalahating baso ng tubig. Tapos naglagay na din pala ako ng sili na magbibigay anghang sa kauderetang manok natin. Di na nga ako nakatiis dito, kinain ko na yung isang patatas. Nang medyo malambot na nga itong mga drumstick, nilagay ko na din itong patatas tsaka kawots. Hinalo-halo ko lang siya dito para hindi masunog. Nilagyan ko na din pala ng bell pepper. Di naman masyadong mahang yan. Parang pang design nga lang yan sa kaldereta natin eh. Charot! Nilagyan ko na din pala siya ng tomato sauce para pampakulay ng buhay. Uy, charot! Naglagay na din pala ako ng kalahating kutsara ng brown sugar. Tapos nilagay ko na din tong reno para mas lalong sumarap tong niluluto kong kalderetang drumstick. Hinalo-halo ko nga lang siya dito para mabalansi ko yung lasa ng kaldereta. Naglagay na din pala ako ng gatas para mas lalong sumarap tong kalderetang drumstick. Ay chicken pala. Ay manok pala. Ano ba yan? Napakabango na. Kung pwede ko nga lang ipaamoy sa inyo to, ipapaamoy ko talaga. Tsaka syempre, papatikim ko din naman sa inyo. Syempre, ako muna magti-taste test dito. Kung alam mo bahay ko, sige, puntahan mo ako dito. Hihintayin kita. Ipagtitira kita ng isang drumstick. Kahit ulam ko pa yun mamayang gabi, ibibigay ko sa'yo. Magpiprito na lang ako ng tuyo. Charot! Wait lang. Ipiplating ko lang to. 3, 2, 1! Pagkatapos ko nga maluto tong kalderetang manok, kumain na din kami ng ate ko. Kaya ikaw, para sa'yo tong manok na to. Konting kagat lang ha.